Mga kapatid sa pananampalataya, nandito na tayo sa last round. Final na round. Kumbaga sa karerahan. Final phase. 5 araw na lang or 6 na araw na lamang ang natitira. Kung ikaw ay nag-ayuno ng February 18, sa March 18, Miyerkules, ang ating moon sighting. Kung ikaw ay nag-start mag-ayuno ng February 19, sa March 19, Huwebes, ang moon sighting. Kapag nakita ang bagong buwan ng Syawal, ng gabi, ng 18, Huwebes, aid na natin. Kung hindi, kukumplituhin natin, Biyernes na ang 8. Ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, at ang natitira na lamang ay 5 or 6 na araw. Ano ang gagawin natin? Marami sa atin ang ibinuhos ang oras sa mga gawaing ibada, at marami rin naman sa atin ang pabaya. Marami sa atin ang successful, marami rin sa atin ang survivor lang. Ngayon, dahil 5 araw na lang or 6 na araw na lamang ang natitira at mag-moon sighting na tayo, ano ang gagawin natin na tudo-tudo? Ano ang gagawin natin na ibubulyum natin, i-maximize natin ang ating mga sarili, ating mga lakas, ating mga oras, i-maximize natin sa mga gawain na ibada? Saan? Saan bahagi? Marami po ang pwede natin tutukan sa last 5 or 6 days na ating itutudo. Ngunit bumanggit lang tayo kahit 5 lang na tututukan natin ng husto. Pang final. Number 1, natututukan natin ng husto, i-maximize natin ang ating mga lakas. Lalong-lalo na mga ayaw, mga hindi nila ibinuhos ang lakas sa nakaraang 23 or 24 days. Itong natitira na 5 or 6 days, itudo-tudo natin. Number 1, unang-una na ating pupukusan ay ang papaano natin ibuhos ang oras natin, lakas natin, efforts natin, upang matutunan natin, at hindi lang matutunan, maisabuhay natin, mai-adapt natin sa ating buhay ang pagiging al-muttaqun na siyang number 1 na ating pupukusan ngayon. Mga kapatid sa pananampalataya, marami sa atin na naka 23 days na sa pag-ayuno or naka 24 days na sa pag-ayuno ay hindi pa rin umasinso ang kanyang pagiging al-muttaqun. Wala pa rin nabago sa kanyang pagiging al-muttaqun. Allahu Akbar. Ito ang didiinan natin sa last 5 days or 6 days. Lalong-lalo na sa mga survivor lang. Kinakailangan maintindihan natin na ito ang pinakabuod ng pag-ayuno. Pinakabuod na mensahe ng pag-ayuno ang paano maitanim sa ating kamalayan at paano natin maisabuhay ang pagiging al-muttaqun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, ito yung aya na parati natin naririnig kapag Ramadan. Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo na mga nananampalataya, ang pag-ayuno ay pinag-uutos sa inyo na tulad sa pag-uutos sa mga mas nauna sa inyo upang kayo maging mga al-muttaqun. Ngayon, reviewin natin 23 days or 24 days. Yaong mga nag-ayuno ng February 18, ngayong araw na ito ang pang 24 days. Mga nag-ayuno ng February 19, ngayong araw na ito, ngayong Friday the 13th ngayon. March 13, 2026. Ngayon ang kanilang pang 23 days.
Mga kapatid sa pananampalataya, either pang 23 days mo ito or pang 24 days mo ito, reviewin natin ang ating mga sarili tungkol sa larangan ng pagiging al-muttaqun. Marami sa atin na talagang ibinuhos niya ang kanyang sarili. Iniiwasan niya ang mga ipinagbabawal ng Allah. Yan ang ibig sabihin ng mahintatakotin sa Allah. At isinasagawa ng mga ipinag-utos ng Allah. Yan ang ibig sabihin ng mapagmahal sa Allah. Dalawa, ang kahulugan ng al-muttaqun. Mahintatakotin sa Allah at mapagmahal sa Allah. Ibig sabihin ng mahintatakotin sa Allah, iniwasan mo mga ipinagbabawal ng Allah, mapagmahal sa Allah, ginawa mo mga ipinag-utos ng Allah. Marami sa atin, itong nagdaan 23 days or itong 24 days, marami sa atin ang tudu-tudu ang kanilang pag-iwas sa mga gawaing haram at tudu-tudu ang kanilang pagsunod sa mga gawaing ipinag-utos ng Allah. Ngayon mga kapatid, ngayon na 5 o 6 na araw na lamang ay kinakailangan i-bullion na natin, i-full pledge natin, i-full blown na natin ang ating mga pagsusumikap dahil 5 araw lang or 6 days na lamang ay matatapos na ang Ramadan. Mag-moon sighting na tayo sa either sa Miyerkules or sa Huwebes. At kailangan ng bawat isa na natutunan mo ang takwa at naisabuhay mo ang pagiging mahintatakotin sa Allah dahil hindi ka lulubayan ni Satanas. 24/7 nandiyan si Satanas. Bubulungan ka ni Satanas para parati. Pupwistuhan ka sa harapan mo, pupwistuhan ka sa likuran mo, sa kanan, sa kaliwa mo. At uudyukan ka niya ng husto. Kaya kailangan natin matutunan ang pagiging al-muttaqun. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Pagkatapos ay pupuntahan ko sila, sabi ni Satanas, sabi ni Iblis na isinumpa. A'udhu billah minas shaitanir rajim. Sabi niya, pagkatapos ay pupuntahan ko sila sa kanilang harapan at sa kanilang likuran, at sa kanilang kanan, at sa kanilang kaliwa, at hindi mo makikita ang karamihan sa kanila na mapagpasalamat sa iyo. Ibig sabihin, walang gagawin si Satanas minuminuto, segundo, kundi ikutan ka, harapan mo, likuran mo, ikutan ka, at ang gagawin niya, udyukan ka. Iudyok sa iyo na huwag sumunod sa utos ng Allah. Udyukan ka na suwayin ang mga ipinagbabawal ng Allah. Yan ang iuudyok sa'yo ng tuloy-tuloy. Kaya kinakailangan talaga na matutunan natin at hindi lang matutunan, maisabuhay natin ang numero 1 na leksyon ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ang pagiging al-muttaqun. Hindi ka nilulubayan. Uudyukan ka niya na sundin mo ang pagnanasa mo. Suwayin mo ang Allah. Uudyukan ka niya na huwag mong sundin ang gusto ng Allah. Ang sundin mo ang pagnanasa mo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, 5 days or 6 days ang natitira, ibuilo na natin. Gamitin natin ang ating lahat ng ating puwersa, ng ating lakas, ng ating talento, ng ating efforts at oras upang tutuhanan na maitanim natin sa ating kamalayan ang pagiging al-muttaqun. Number 2, na kailangan buhusan natin ng oras. Bilang pangwakas, 5 or 6 days natitira. Bubuhusan natin ng ating lakas, ang pagtatatag ng panangga. Panangga sa impyerno. Panangga sa kasalanan. Panangga sa tukso, panangga sa bisyo, panangga sa tukso sa atin ni Satanas. Anumang mga gawain ng makasalanan, kailangan maintindihan natin na ang pag-aayuno ay panangga. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, ang pag-aayuno ay panangga, depensa. Mga kapatid sa pananampalataya, may natitira na 5 araw or 6 na araw na lang. Depende kailan ka nagsimula mag-fasting. Ulitin natin. Kung ikaw ay nagsimula mag-fasting ng February 18,
Itong darating na Miyerkules, Marso 18, ang inyong moon sighting. Kung ikaw ay nagsimula mag-fasting ng February 19, itong darating na Marso 19, Huwebes, ang moon sighting. So, ang natitira na lang, 5 araw or 6 na araw, dito natin ibubuylo ang pagtatatag ng ating mga panangga. Dahil kapatid, sa pananampalataya, hindi ka lulubayan ni Satanas. At ang hilig ni Satanas ay ambus. Aambusin ka. Kung saan ka papunta, na paggawa ng kabutihan, kung saan mo plano na gumawa ng mga ibada, aabangan ka niya. Babaguhin niya ang plano mo. Halimbawa, nagpaplano ka na mag-hajj ngayong taon. Sabi mo, nakaipon na ako ng panggasto sa hajj. Mag-hajj ako ngayong taon. At papunta ka sa NCMF, halimbawa, mag-a-apply ka mag-hajj. Aabangan ka niya sa daan. Daan papunta sa NCMF. Uudyukan ka niya, bubulungan ka niya, sasabihin na sa'yo, napakabobo mo talaga. Yang pera na ipang-hajj mo, ipangumpra mo yan. Paikutin mo yan 2 beses, 3 beses. Kapag paikot mo yan, marami ang kikitain mo. Saka ka na mag-hajj. Huwag ka mo na mag-hajj. Paikutin mo, mangumpra ka sa Hong Kong, mangumpra ka sa, kung saan ka mangumpra, sa China. 3 beses mong ipangumpra yan. Lalaki. At pag nakaipon ka ng malaki, mag-hajj ka, mayroon pang natitira sa'yo. Hang hindi mo alam, ay mababangkrap ka pala ng taon na yan. At hindi ka na makakapag-hajj kailanman. Allahu Akbar. Ganito ang dahilan kung bakit itong natitira na 5 or 6 na araw, ibuilo natin ng husto, ubusin natin ang ating lakas sa pagtatatag ng panangga. Panangga sa impyerno, panangga sa demonyo, panangga sa tukso ng mga gawaing kasalanan. Dahil hindi kalulubayan ng ambus ni Satanas. Tandaan mo, tatawirin natin 1 buong taon. 1 buong taon na tatawirin natin, lagi kang aambusin ni Satanas. Kaya kailangan mo ang matatag na panangga. Maitatag natin ang panangga ngayon, last 5 days, last 6 days, upang mayroon tayong baon-baon na depensa, panangga sa tatawirin natin na 1 buong taon. Dahil si Satanas, laging nakaabang. Katunayan, qala fabima agwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Si Iblis ay nagsabi, sapagkat ako ay iyong isinadlak sa pagkaligaw, katiyakan na ako ay mauupo na nag-aabang sa kanila sa iyong matuwid na landas. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kung sa loob ng 23 days or 24 days ng pag-aayuno natin sa Ramadan, dahil ngayon ang pang 24 days sa mga nag-ayuno ng 18 February. Ngayon ang pang 23 days sa mga nag-ayuno ng 19. Kung hindi pa naging matatag ang pagtatayo mo ng panangga, mayroon ka pang last 5 days or 6 days upang ating itatag ang ating mga panangga laban sa bisyo, laban sa mga gawain na kasalanan, laban sa mga gawaing papuntang impyernong apoy. Number 3 na kailangan natin diinan bilang pang final round ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Number 3, ibubuhos natin ang ating lakas upang mailayo natin ang ating mga sarili sa impyernong apoy. Sapagkat ang pag-aayuno ay pagkakataon upang ilayo natin ang ating mga sarili sa impyernong apoy. Nabanggit sa hadith na 1 araw lang natutuhanan na pag-aayuno. Ilalayo ka ng Allah sa impyernong apoy ng 70 taon. Anong hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walang alipin na nag-aayuno 1 araw sa landas ng Allah, kundi ilalayo ng Allah sa kanyang mukha ang impyernong apoy ng 70 taon. Pinaka-authentic po na hadith, ang source natin, Sahih al-Bukhari.
So therefore, mga kapatid, sa pananampalataya, kung itong nagdaan na mga araw, hindi mo pa rin pinagsumikapan na mailayo ang sarili mo sa impyernong apoy, wala kang ginawa kundi tumalon sa apoy, ngayong may natitira na 5 or 6 na araw, ibuhilo natin, i-maximize natin ang ating mga sarili, ang ating lakas, nang sa gayon, mailayo natin ang ating mga sarili sa naglalagablab na impyernong apoy, upang pagkatapos ng Ramadan, kahit wala ng Ramadan, ay pagsusumikapan mo na ang iyong gawain araw-araw ay paglayo sa mga kasalanan na papunta sa impyernong apoy. Dahil marami sa atin na puro gawaing kabanalan ang kanyang ginagawa ngayong Ramadan. Pero pagkatapos ng Ramadan, kanya-kanyang talon muli sa impyernong apoy sa pamamagitan ng pagbabalik sa mga gawaing na makasalanan. Allahu Akbar. Kaya't ito ang ating dapat na pagsumikapan ng mga Muslim. Itudo natin, numero 4. Pang-4. Sapagkat last ito, final chapter ng ating pag-ayuno. Last na 5 or 6 na araw. Pag-iimbak ng maraming gantimpala. Kung sakali, kapatid, na ang Ramadan mo ay parang normal lang, wala kang pakialam, wala kang pagsusumikap na mag-ipon ng maraming good deeds, basa ng Quran, zikr, magtahajjud, magdua, at kung ano-ano pang mga gawain na kabanalan, magbigay ng sadaka, kung sakali na hindi mo ginalingan, hindi ka malang nagsusunat, hindi ka nagtatarawih, lalo na hindi ka nagtatahajjud. Ngayong last 5 days, last 6 days, mga kapatid sa pananampalataya, gawin natin karirahan, ibuhilo natin ang ating mga sarili. Dahil po, kapag Ramadan, anumang gawain mo na kabutihan ay mas marami ang times. Pinaka-minus na times at times 10. Mayroon pang times 70, mayroon pang times 700, mayroon pang hindi na mabilang ng mga malaika. Depende kung ano ang iyong intention. So mga kapatid sa pananampalataya, last 5 days, last 6 days, galingan na natin, ibuhilo na natin ang pag-iimbak ng mga gawain na ibada, pag-aamal. Magtahajjud ka, magtarawi ka, magsunnat ka, magsadaka ka, magbasa ka ng Quran, magdikr ka, magdua ka, gawin mo lahat, i-maximize mo ang efforts mo. Dahil ito yung panahon na napakarami ng times, sinabi mismo ng Panginoong Allah sa Hadith Qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asri amsalha. Tinalikdan niya ang kanyang pagkain, inumin at mga pagnanasa ng alang-alang sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Hadith Qudsi, tinalikdan mo ang pagkain, tinalikdan mo ang inumin, tinalikdan mo ang pagnanasa mo para lang sa Allah. Dagdag pa, ang pag-ayuno ay para sa akin, kaya't gagantimpalaan ko ang nag-ayunong tao para rito, at ang gantimpala ng mga mabubuting gawa ay pararamihin ng 10 beses. Pinaka-authentic na hadith, Sahih al-Bukhari. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito na ang last round. Ito na ang final phase, kumbaga sa karera ng ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Galingan natin ang gusto. Magkariraan tayo sa paggawa ng kabutihan. Magkariraan tayo sa mga gawain ng mga ibada, mga amal natin. At huwag natin kakalimutan yung pinaka-importanting elemento sa paggawa ng ibada. Dahil kapag nawala itong importanteng elemento na ito, walang saysay kahit ano pang ibada gawin mo. Walang saysay kahit ano pang act of worship ang gawin mo pag nawala itong elemento. Pinaka-importante ito sa lahat, ang iyong intention para sa Allah. Ikhlas, lillah. Kaya ka nagpapakagutom, alang-alang sa Allah. Kaya ka nagpapakauhaw para sa Allah. Kaya ginagawa mo ang lahat ng pagsasakripisyo, pinipigilan mo ang iyong mga pagnanasa, ay para sa Allah. Ito lang, itong ikhlas, itong lillah, itong para sa Allah, ito lang ang madadala mo sa araw ng paghuhukom. Wala ka madadala sa lahat ng ginawa mong kabutihan pag walang ikhlas,
Katibayan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ang araw, tinutukoy na araw, araw ng paghuhukom. Ang araw na walang yaman o mga anak ang makakatulong. Hindi ka matutulungan ng kayamanan mo. Hindi ka matutulungan ng mga anak mo, mga lalaki. Anong makakatulong sa iyo? Dala-dala mo sa Allah na malinis na puso. Puso na walang pakitang tao. Puso na kung bakit mo ginawa ang mga ibadah ay alang-alang sa Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Maliban sa sino mang dumating sa Allah na malinis, may mabuting puso. Puso na walang pakitang tao. Ngayon, ito ang alistuhan natin. Sa ating pagsusumikap na makapag-imbak ng maraming gawaing ibadah para tayo makapag-imbak ng maraming reward. Ito ang alistuhan ninyo. Nandito tayo sa last 5 or last 6 days. Gaano man karami ang naipon natin na mga amal, mga good deeds. Gabundok ang naipon natin sa loob ng Ramadan. Nagtahajjud ka, nagsadaka ka, nagtarawi ka, nagdua, nagbasa ng Quran, natamat mo ang Quran, nagzikr ka. Lahat ng mga gawaing pagsamba sa Allah, napakarami ng ginawa mong sujud, napakarami ng ginawa mong ruku, mga voluntary prayers. Lahat po yan, kapatid, useless. Lahat yan useless kung wala kang sambayang. Wala kang sala 5 times a day. Kung wala kang sambayang 5 beses araw-araw, useless lahat ng ginawa mong ibadah. At kahit na nagsasambayan ka pa 5 beses araw-araw, kung Ramadan lang. At pagkatapos ng Ramadan, balik ka sa buhay na walang sambayang. Lahat ng naipon mong gabundok na naipon mo sa Ramadan, lahat po yan burado. Isa lang na sambayang ang pabayaan mo, Salatul Asr. Katumbas, pamilya mo pumanaw, kayamanan mo pumanaw, katumbas lahat ng nagawa mong ibadah, lahat ng nagawa mo sa buong buhay mo na amal, burado. Katibayan, basa ang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang iwanan ang Salatul Asr ng sadya, wala kang valid reason, wala kang excuse, wala kang udyur, sinadya mo. Sino man ang iwanan ng Salatul Asr ng sadya ay katulad nang nawala ang kanyang pamilya at ari-arian. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. Isa pang hadith, sino man na iwanan ang Salatul Asr, ang lahat ng kanyang mabubuting gawa ay walang saysay. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. Mga kapatid sa pananampalataya, therefore, itong natitira na final na 5 araw or 6 na araw, ibuhos natin ang ating lakas at pagsumikapan ng bawat isa sa atin na ang mga good deeds mo, ang mga ginawa mo na mga gawaing ibadah ay huwag mabura. Mabura dahil wala kang sambayang. Marami sa atin na hindi natutuwa kapag narinig na itong ruling na to. Kapag wala kang sambayang, lahat ng ginawa mong ibadah sa buong buhay mo, burado. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, heto, last 5 days, last 6 days ng Ramadan, ibuhos natin ang lahat ng makakayanan natin at pagsumikapan natin na anumang naipon natin na mga gantimpala ng Allah ay huwag mabura nang dahil sa walang salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito tayo sa panahon na hinahanap natin ang Lailatul Qadr.
Ang Laylatul Qadr hahanapin sa last 10 days. Mga gansal na gabi ng last 10 days. So, ang natitira na lang 5 araw or 6 na araw. So, malamang hindi pa lumalabas ang Laylatul Qadr. Pag sumikapan natin mga kapatid sa pananampalataya na mahanap natin, isang gabi lang, isang gabi kapag natumbok mo, maswerte kang natumbok mo. Kaya nga ba, ibubuhos natin ang lahat ng ating makakayanan. Huwag kang aantok-antok, huwag kang tutulog-tulog. Kailangan matulog ka maaga para gumising ka ng 1:30. Magtahajjud, magdua, magbasa ng Quran, magdikr. Ito ang mga gagawin natin. Itong 4. Tahajjud, basa ng Quran, dhikr, dua. Mula 1:30 hanggang sa bago magpajar. Dahil baka matsimpuhan natin ang Laylatul Qadr na mas mahalaga pa kaysa sa 1,000 buwan. Ibig sabihin ng 1,000 buwan, mas mahalaga pa sa 83 taon at 4 na buwan. 83 years and 4 months. Kapatid sa pananampalataya, sinabi mismo ng Panginoong Allah, ganito kahalaga, isang gabi lang, isang gabi na huhulihin natin. Kaya matulog kang maaga para magising kang maaga, para hindi ka antok-antok. Dahil lulukuban ka ni Satanas, uudyugan ka ni Satanas, sasabihin niya, mamaya ka na gumising, mamaya ng kunti. Maaga pa naman. Paggising mo, 5 na pala. Kaya ito, ibubuhos natin ang lahat ng puwersa natin dahil huwag natin pakawalan na hindi mo mahuli itong isang gabi lang na mas higit pa sa 83 years and 4 months. Laylatul Qadri khairum min alfi shahr. Ang gabi ng Al-Qadr ay mas mahalaga pa sa 1,000 buwan. Anong ibig sabihin ng mas mahalaga pa sa 1,000 buwan? Kung inabutan ka, kapatid, ng Laylatul Qadr, pagbaba ng mga malaika, inabutan kanila na nagtatahajjud ka. O kaya inabutan kanila, nagbabasa ka ng Quran. Dumating ang Laylatul Qadr na nagdidikir ka o nagdudua ka. Ano mang ginagawa mo na ibadah, sa mga oras na iyan, ay mas mabigat pa, mas matimbang pa, mas mahalaga pa kaysa sa 83 taon at 4 na buwan na tuloy-tuloy na tahajjud, tuloy-tuloy na dua, tuloy-tuloy na basa ng Quran, tuloy-tuloy na dhikr. Ibig sabihin, ano man ang ginagawa mo na inabutan ka ng Laylatul Qadr ay mas higit pa sa 83 taon at 4 na buwan na ginagawa mo non-stop. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, tayuan natin. Baka hindi pa lumabas nito mga nakaraan. Dahil ayon sa mga scholar, batay sa hadith, lalabas ang Laylatul Qadr unang gabi ng last 10 days, pangatlo, panglima, pangpito, pangsiyam. Malamang na hindi pa lumabas. Kaya pwede ba kayong mabul? Kailangan itayo mo at itatayo mo dahil ikaw ay nananampalataya. At itatayo mo dahil ang habol mo ay gantimpala. Buburahin ng Allah mga kasalanan mo. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. At sino man ang tumitindig sa sala sa Laylatul Qadr sa ninang iman at paghangad ng gantimpala, ay patatawarin ang kanyang mga nagdaan na kasalanan. Pinaka-authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Ngayon, ito ang tanong. Ito ang tandaan niyo mabuti. Dito sa last 5 or 6 days na magkakarirahan tayo sa gawain na ibadah, itong tandaan ninyo. Ang tanong, kung sa tingin mo ay Laylatul Qadr, ano ang pinaka-importante na dua na ipagdudua mo? Natural, lahat tayo may mga pangangailangan. Pwede ka magdua ng material, pwede ka magdua ng kayamanan, pwede ka magdua ng mahabang buhay, pwede ka magdua ng pagalingin ng sakit mo. Marami tayong hingin sa Allah. Ngunit mayroong isang dua na pinakadakila, pinaka-importante sa lahat. Ipagdudua mo yung material, ipagdudua mo mahabang buhay mo, gumaling ang sakit mo, ipagdudua mo yumaman ka. Ngunit mayroong isa pa na pinaka-importante kung sa tingin mo ay Laylatul Qadr. Paano malaman ang Laylatul Qadr? Ayon sa hadith, peaceful na peaceful ang gabi. Mapayapang gabi. Damang-dama mo ang pagiging mapayapa ng gabi. Pwedeng Laylatul Qadr.
Ngayon, anong ipagdudua mo? Kung sakali sa tingin mo, Laylatul Qadr, ang ipagduduan natin, higit sa lahat, ay ang maabsuelto. Ano man ang mga kaso natin sa Panginoong Allah, ibig sabihin, mapatawad ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, tauba, repentance, paghingi ng kapatawaran. Bilang katibayan, si Aisha, radiyallahu anha, nagsabi, tinanong ko niya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, o sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kung alam ko ang gabi ng Laylatul Qadr, ano dapat ang sasabihin ko sa oras na iyan? Sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sabihin mo, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tagalogin natin. Pwede mong ipagdua Tagalog. Madali lang ito i-memorize. Tandaan mo. Kung sa tingin mo ay Laylatul Qadr, naramdaman mo, sabihin mo, O Allah, ikaw ang nagpapatawad at gustong-gusto mo ang magpatawad, kaya't patawarin mo po ako. Yan. Ulitin natin. Mas madali kapag Tagalog. O Allah, ikaw ang nagpapatawad at gustong-gusto mo ang magpatawad. At kaya, patawarin mo po ako. Ano man ang ginagawa mo, kung ikaw ay nagtatahajjud, paano ka magdudua? Sujud. Pag ikaw ay nakasujud, ikaw ay humiling sa Allah. Kung ikaw ay nagdidikr, itaas mo yung kamay mo. Kung nagbabasa ka ng Quran, itaas mo yung kamay mo. Magdua ka sa Allah. Ito ang ipagdudua mo. O Allah, ikaw ang nagpapatawad. Gustong-gusto mo magpatawad, kaya't patawarin mo po ako. Ito ang pinakamahalaga na gagawin natin. Mga kapatid sa pananampalataya, last round ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pag sumikapan natin ang gusto na matutunan natin at hindi lang matutunan, maisabuhay natin ang pagiging al-muttaqun. Pag sumikapan natin na maitatag natin ang panangga na ating kailangang panangga sa tatawirin natin isang buong taon na punong-puno ng tukso ni Satanas. Pag sumikapan ng bawat isa sa atin na mailayo natin ang ating mga sarili sa impyerno apoy. Marami sa atin pagkatapos ng Ramadan, talon sa impyerno apoy. Pag sumikapan ng bawat isa sa atin, araw-araw kahit hindi Ramadan, mag-imbak ng maraming gawaing kabutihan, gawaing mga ibadah, at higit sa lahat, ang masumamong pagmamakaawa na paghingi ng tawad sa Allah para pagkatapos ng Ramadan na ito, para kang bagong silang. Bagong silang, malinis na malinis ang iyong talaan ng mga kasalanan, burado lahat, para kang bagong silang. Allahu Akbar. Yan ang tunay na tagumpay. Sino man sa atin na ang kanyang talaan mabura itong Ramadan, talaan ng mga kasalanan, siya ang totoong tagumpay. Mayroon pang 5 araw, mayroon pang 6 na araw para magtagumpay ka, kapatid.